Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta? Ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, saan mang sulok ng mundo. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget also to click the notification bell, yung parang kampana, para at least ma-notify kayo every time na magkaroon tayo ng live stream, mag-upload ng mga video, at kung ano man na mga activity na gagawin po natin sa ating Munting Tinig channel. Pag-usapan natin mga kamunting tinig ang nangyaring kapalaran ng Duterte Youth Party List. Alam naman natin na itong Duterte Youth Party List ay akala mo kung sino pong mayabang. Na kung tutuusin, hindi naman po nakikita ng taong bayan yan na sila po ay nagre-represent ng marginalized sector. Mantakin mo Duterte Youth Party List. Ang ipinipresenta ng political group na ito ay ang mga Duterte, hindi po ang taong bayan. Dahil po sa mga akusasyon at complaint ng iba't ibang mga sektor laban po sa Duterte Youth Party List na mga mayayabang, ayun, kinansila na nga ng Commission on Election ang kanilang registration. Pero ayon po kay Commissioner Garcia, hindi pa daw pinal ang desisyon ng Second Division. Ito namang si Garcia, kung magdesisyon kayo na i-disqualify ninyo or i-cancel ninyo ang registration ng anumang mga party list o anumang mga political party, diretsuhin nyo. Para hindi na po yung taong bayan magtingin sa inyo ba, no? Kasi dami ng mga nagreklamo sa mga desisyon ninyo. Katulad niyan, deserve po ng Duterte Youth Party List na makancel ang kanilang registration dahil 2019 pa lang marami na pong mga reklamo laban sa kanila. So bakit nyo pa ito pinapatagal ang pag-decide? It takes a lot of years. Mag-iilang taon pa bago kayo mag-desisyon ng final. So syempre, ang taong bayan naghihintay. So ayun nga, ngayon, June 18, 2025, nagdesisyon po ang Second Division ng Commission on Election para i-cancela ang registration ng Duterte Youth Party List. Aside from that, mga kamunting tinig, alam naman natin na itong Duterte Youth Party List na to ay nakakuha to ng upuan sa Kongreso. Pero, halos nag-wild ang mga DDS. Bakit daw po sinisingle out? Bakit daw po hinahabol itong Duterte Youth Party List? Ibinoto naman daw po ng taong bayan. Mga bugo na mga Duterte diehard supporters, kahit binoto pa kayo ng taong bayan, kung prior to that elections, meron ng reklamo dyan sa Duterte Youth Party List at nag-decide ang Second Division ngayon, pero hindi pa final, yan po ay valid. At kung halimbawa man na mag-finalize na yung desisyon ng Second Division, deserve po ng Duterte Youth Party List yan. Kasi ang trabaho niyan, red tag in the name of the Dutertes. Saka nakakita, party list ka, tapos ang apelyido ng mga Duterte dalahin mo. Kauna-unahang party list to sa Republika ng Pilipinas na yan po ay pangalan ng politiko. Kaya nga tinatanong natin dati, ang Commission on Elections, ano ba to? Lokohan ba ito? Very good naman, at least, ang Commission on Elections nag-decide, hindi po dahil sa ayaw ng tao, kundi dahil po sa merit na talagang 2019 pa, pinapakansila na. 2019 pa, talagang marami na po nagreklamo. Actually, ang Kabataan Youth Party List ay nireklamo din ang Duterte Youth Party List. Kasi wala akong nakikitang platform of governance Nag-youth. Ang dami namang mga Duterte Youth Party List, na kung saan ay tawag nito, membro na ang ginagawa ay red tag. Pati nga yung mga ayaw nila, basta critical sa Duterte administration, i-red tag nitong karamihan sa mga miyembro ng mga Duterte na ito, Youth Party List. Kaya nga nasabihang Duterte Youth Party List So ang katawa-tawa, ayun, nagrarally na naman ang mga ungas
sa kanilang mga utak na kuno sila inaapi, sinisingle out. Tanggapin nyo na kapalaran nyo. You are not representing the marginalized sector. Whether you like it or whether you like it very much, you need to accept the reality na wala kayong plataforma kundi ang idikit ang pangalan nyo dyan kay Digong at saka kay Sara at sa mga Duterte in general. Manggagamit itong party list na ito eh. So, ngayon, mga naka-naka, kunti na lang man ang mga reaksyon, pero ayun, nagwa-wild sila sa social media. Ewan ko kung si Cardema, pagkatapos gumamit pa pala ng Cardema na apelyido na hindi naman pala Cardema, yung isa sa mga nominee ng Duterte Youth Party List na yan. So marami silang lapses, mga kamunting tinig. Hindi lang po ito ngayon ang desisyon ng Commission on Elections ay hindi lamang po ito ngayon, kundi matagal na po na nireklamo itong party list na ito. So regardless na nakakuha man sila ng seats or ng upuan, klarong-klaro talaga na may nakita po na probable cause at may nakita pong reason para i-cancela. Parang hindi talaga disqualified, cancellation of registration talaga. Mantakin mo kasi, ganito po yun. Bakit cancellation, Sir Glenn? Bago ka kasi pumasok, bago ka ma-approve ng Commission on Elections, magpaparegistered ka muna. Okay? Para ma-recognize ka, ipakilala mo yung mga nominee mo, magsasubmit ka ng list of nominee. Either iba, 5. Oo, magsasubmit ka ng certificate ng list of nominee mo. Tapos, kung halimbawa, makakuha kayo ng 3 seats, 2 seats sa Congress, halimbawa, qualified yung boto, pag ito total, yung percentage votes na nakuha, maaaring may 2 seats, may 3 seats, or may 1 upuan kayo na masusungkit. Yan ang iparegistered mo po yan sa Commission on Elections. Para malaman talaga ng Commission on Elections if they representing the marginalized sector. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, klarong-klaro naman, hindi naman marginalized sector ang ginapresent ng Duterte Youth Party List. Klaro ito na talagang mga Duterte ito. At ginagamit nila ang mga Duterte at hinahayaan din ng mga Duterte na gamitin sila nitong klaseng mapagkunwaring mga political group. So, sa susunod, ang advice natin sa COMELEC, hindi naman tayo naggaling-galingan, hindi naman tayo nagdunong-dunungan. Sana, next time, kung alam ninyo na very doubtful na yung karakter ng party list na yan, basura nyo na kaagad ang kanilang registration o di kaya'y ang kanilang certificate of candidacy. Agad-agad, wag na ninyo pong ipahintuluran pa na saka pa sila butuhin ng tao, saka pa kayo magdesisyon na i-disqualified. Mayroon kayong power to scrutinize, to analyze, to study the nature of that political group. Okay? Kahit nga sa mga politiko, pag alam ninyong may kaso, wag na ninyong payagan. Pag alam ninyong nakakulong, wag na ninyong payagan. Yan po dapat ang i-adapt na mga rules, okay, ng Commission on Election. Matuto naman tayo. No, hindi pwede na karapatan po ng sambayan ng Pilipino ang tumakbo. Kasi ang requirements lang naman is able to read and write. At the same time, you are bona fide citizen of this country, you are bona fide Filipinos. Tapos, naninirahan ka sa Pilipinas, ganitong span of time. So, dapat baguhin natin yung requirements. Dapat maging stricto ang Commission on Elections. Hindi lamang po sa COMELEC, kundi sa mga individual candidate. From the lowest form of position up to the presidency, senator, congressman. Kasi kung hindi to baguhin ng Commission on Election ng kanilang rules, katulad niyan sa Senado. Ano nangyari? Mga baguhan, nag-akto parang mga magagaling. Parang akala nila ma-outsmart pa nila yung mga matagal na dyan. O na hindi nga gumagawa ng mga irregularities in terms of constitutional decision making. Tingnan mo nangyari sa Senado. Puro mga alinganga, puro mga patawa. Yun ang nangyayari. How much more pa kaya sa COMELEC? Dapat, how much more pa kaya sa party list?
Duterte Youth Party List pa lang yan. Marami tayong mga party list na nakikita that they did not represent the marginalized sector. Ayaw ko lang magbanggit, ayaw ko lang masaktan yung iba dyan kasi syempre nanalo na sila eh. Tsaka wala namang reklamo sa kanila, pero dapat ang komisyon ng eleksyon, kahit na walang reklamo, kayo na po ang mag-isip, kayo na po ang mag-analyze. Naintindihan po ninyo? So, hindi po dapat na ipasagdan nyo lang o kahit alam ninyo na nagsisinungaling na sa entry nila, patuloy nyo pa rin. Kung saan na nakakuha na ng upuan, saka pa i-disqualify. Dapat, ang Duterte Youth Party List, matagal na ninyong dinisqualified at kinansel ang kanilang Certificate of Candidacy dahil po sang daming mga reklamo laban sa kanila. Hindi lang po Duterte Youth Party List ha, hopefully, marami pa po na mga landmark decisions ang Commission on Elections with regards to scrutinizing the party list at the same time individual candidates who wanted to be a public servant. Para at least magsatrabaho nga, grabe ang mga requirements pagkatapos pagdating sa public official, so lang po yung mga requirements natin. Parang hindi naman dapat, no? So, Comelec Commissioner Garcia, matagal-tagal ka pa dyan sa posisyon mo. Sana bago ka bumaba, bago ka mag-retire, ay ayusin mo naman ang sistema ng Commission on Elections para matuwa naman ang taong bayan na ginagampanan ninyo ang pagprotekta sa pagprotekta sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga mapagkunwaring mga kandidato and political parties. Yun lang. So ito pong muli, ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Adios.